Hindi raw mga suntok sa pigi at braso ang kadalasang ikinamamatay ng mga biktima ng hazing. Marami kasi sa mga biktima na uuwi sa komplikasyon sa tindi ng pagkakabugbog. Balitang hatid ni Cara David. Sa tuwing may biktima ng hazing na isinusugod sa ospital, mga pasa sa pigi at braso ang pirming indikasyon ng hirap na pinagdaanan ng kawawang neophyte. Let's just say na yung arms niya at yung legs niya kulay ube. Batay sa mga report ng hazing, sa pigi at braso binubugbog ang mga neophyte dahil bukod sa mas malaman at maraming muscles dito, ito rin ang parte ng katawan na maaaring takpan ng damit. Pero ayon sa mga doktor, hindi ang mga suntok sa pigi at braso ang kadalasang ikinamamatay ng neophyte. Sa hazing kasi may mga ibang activities hindi lang naman paddle. Marami dyan yung sinusuntok-suntok. Suntok sa braso, minsan hindi lang naman sa braso tumatama yan. Like yung activity na tinatawag na Indian run, free for all yun, kahit saan tinatamaan yun. Sa Indian run, tatayo sa dalawang hilera ang mga brats at tatakbo sa gitna nila ang neophyte. Habang tumatakbo ang neophyte, pwede siyang suntukin at tadyakan kahit saan. Dito raw kadalasan nagkakaproblema dahil may mga parte ng katawan na kapag grabe ang pagkakasuntok, kamatayan ang idudulot. Kapag sinikmura ng isang tao at napalakas ito, posibleng tamaan nito ang spleen at liver at ikamatay ng biktima. Kapag dinibdiba ng neophyte, may posibilidad na magka-fracture ang ribcage, tamaan ng puso at ang baga. Kapag sa likod naman ng suntok, may posibilidad na matamaan ang spine na maaaring maging dahilan ng pagkalumpo. Maaari ring magdulot ng pagkabali ng buto kapag mali ang pagkakahawak sa paddle at ang matalas na parte nito ang tatama sa iyo. Delikado rin kapag imbis na sa pigi ay sa balakang tumama ang paddle. Maaaring ma-fracture ito o matamaan ng ilang malalaking blood vessels na magre-resulta sa internal bleeding. Kapag sumobra din ang pagbugbog sa braso at pigi, internal bleeding din ang posibleng epekto. Maapektuhan ng kidney at magdudulot ng renal failure. Pag masyadong nabugbog kasi is yung mga pasa na yun, yung mga byproducts na yung ng injuries, yung mismo mga pasa-pasa, toxic siya sa kidneys Nagiging problema na overload yung kidney. So possibly kahit nakasurvive yung sa hazing, minsan nagkakaroon sila ng complications like nagkakaroon sila ng parang renal failure. Ayon kay Dr. Campo, walang ligtas na paraan ng pagsasagawa ng hazing. Gaano ka man kaingat, isang suntok, isang tadyak, isang maliit na pagkakamali, maaaring buhay kapalit. Cara David, GMA News.